Walang takot na kinalampag ng Baguio City Mayor ang palasyo ng Malacanang matapos ang tila pahayag nito na patunayan daw ng Baguio City Mayor ang kanyang akusasyon na ang karamihan sa parte ng 2025 national budget ay gagamitin sa eleksyon. Ayon sa Undersecretary ng Presidential Communications Office nang walang iba kundi si Atty. Claire Castro, patunayan daw ng Baguio City Mayor ang lahat ng kanyang akusasyon sa di umano'y maanumalyang paglustay ng national budget sa taong 2025. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na rumesbak ang retiradong pulis general at ngayon ay mayor ng Baguio City na walang iba kundi si Mayor Magalo. At sinabi nitong wag na raw maglokohan pa ang mga nasa pamahalaan dahil alam daw nila ang punot dulo ng kakurakutan ng ilang mga opisyales ng pamahalaan. Sa kanya naging live video ay tila naiintindihan daw niya si Atty. Claire Castro kung paano niya idinidepensa ang Malacanang. Ngunit hindi daw ito maiaalis sa publiko maging sa kaisipan ng marami sa ating mga kababayang Pilipino na kinurakot ng mga nasa gobyerno ang pera ng taong bayan. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Ebidensya nandun na sa mukha nila. Magbigyan na lang po siya ng ebidensya doon. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinabi kundi Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Tama. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Ebidensya. naman si Miss Claire Castro, no? Kasi nga, there's no choice but to defend, of course, the administration. Ay, tama. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Tama. Actually, nasa kanila nga na ngayon may mga ebidensya eh. Tama. Unang-una, yung palang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. Bakit nagkaroon sa by-camera lang Tama. AKAP nila? Meron pong ebidensya. Ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigyan na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigyan niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. Pati ito po ay ating paiimbestigahan. Talagang Oh my God. this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Tama. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinabi kundi kung wala si Speaker, walang AKAP. Kung wala si Speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay Speaker, puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung Speaker. Bakit pera ba niya yan? Pera Boom. ng taong bayan yan. Boom. Alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Tama. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa Tama. ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Alam niyo mga lords, nakakabilib si Mayor Magalong ng Baguio. And at the same time, nakakatakot din. It's because, or nanganganib yung kanyang buhay. Kasi sabi nga ni Mayor Magalong, may mga death threats na daw siyang nare-receive. Dahil sa pag-expose niya, di ba? Nang yung AKAP na yan, AX na yan. And alam niyo mga lords, di ba? Kitang-kita naman na talaga na they are using that AKAP, that AX. And I'm pretty sure, magagamit talaga yan sa politika. And it's happening. Diba? Kada bago nila ibigay yung ayuda, ang dami pa nilang mga sinasabi. Yun, yung ebidensya. Tama si Mayor Magalong eh. Kumbaga, yung sinasabi ni Claire na saan daw yung ebidensya, maghahanap ka pa ba ng ebidensya, Claire Castro? Ang mga kongresista na mismo ang nagsasabi niyan. Kaya sa totoo lang mga lods, no? Sa panahon ngayon, nakakatakot magsalita. Diba? Sa panahon ngayon, nakakatakot maghayag ng opinion. Tatakutin ka nila, haharasin ka nila. Sa good news nyo kanina about pabahay, at tinanong ko lang po kung kumusta na po yung 4PH ng Marcos administration, ilang milyon na po bang pabahay ang naipatayo ng ating administrasyon para sa mga... reporter. Kung nakinig ka kahapon sa ating good news, ilan po tayo patungkol dito sa San Juan. Wow. Ngayon po sinasabi natin ay dito sa Davao. Wow. At ibibigay pa po namin yung iba pang nabuo Ilan nga? at mga iba pang darating na programa. Ilan nga? So, meron po tayong figures. Tumaas Binanggit ko na po yan kahapon. At ngayon din po, binanggit natin. Okay. Pilosopo. Gagi ang spokesperson. Pilosopo. Ay, pwede mo namang ulitin. Diba? Pwede naman niya ulitin kasi wala naman siguro ang reporter doon sa pag-ngaw-ngaw niya last day. Grabe. Alam niya yung spokesperson natin. Diba? Kung sumagot pa ba lang, okay ka lang, Claire? Empleyado ka ng gobyerno. Huwag ka naman pa ba lang sumagot. So follow up lang po ma'am. Isa po sa mga
contentious issues po dito sa 2025 GAA. Ito nga pong allegedly ay insertions ng AKAP. Kukumustahin lang po sana namin ang update doon po sa ginagawang review ng Malacanang, doon po sa allegedly mga insertions ng bicameral conference. Sa nakaraang 2025 po. 2025 po. Hindi po kasi privy or hindi po responsibilidad ng executive makialam kung ano po ang nagawa sa BICAM. Tayo po ang Presidente siya eh. ang pagtutuunan lamang po talaga ng pansin ng executive ay ang enrolled bill. Kung ano man po ang naging issue sa kanila kung mayroon man, yun po ay trabaho lamang po ng legislative at kung tayo makikialam sa kanilang gagawin sa pagbalangkas ng budget ay baka sabihin pong nakikialam at ito'y violation po ng separation of powers. So ano po yung ginawa ng Malacanang very recently po na pagkatapos pong mapirmaan yung GAA, adjustments ng kung ilang May mga adjustment na ginawa. millions from one department lilipat sa kabilang department. Paano po yun? Nire-review lamang po yun para po sa pag-spend po ng budget. O, tapos na po. Dahil may mga cut to. Araw-araw pa po para as of the moment, ang pagkakaalam ko po ay nagkaroon ng mga review. Tatanungin ko po kung natapos na po ang kanilang pagre-review. Hingi po kami update. Thank you. Opo, salamat po. Mag-update ka, Claire. Anong hindi pwedeng mangialam? Pwedeng mangialam ang executive. Pwedeng mangialam si Mr. President. Lalo na, di ba, pag grabe ang daming mga kababalaghan doon sa budget, pwedeng mangialam. Presidente siya, oh. Grabe, no? Talagang, bakit pagdating sa mga kongresista at pagdating kay Romualdez, parang walang nagagawa, no? Parang walang nagagawa si Mr. President. Raisa Robles sa aso. Dahil sa viral video ng kanyang pagmumura at pamabastos sa mamamahayag na si Raisa Robles noong 2021, moto proprio o sariling inisyatibo ng Supreme Court na paharapin sa disbarment proceedings ang katatalaga pa lang na Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Larry Gadon. Kahapon sa botong 15-0, unanimous ang desisyon ng Supreme Court en banc na ipadisbar o tanggalin na bilang abogado si Gadon. Ayon sa Korte Suprema, hindi may tatanging iskandaloso ang nasabing video na dinudungisan at sinisiraan ang propesyon ng abogasya sa bansa. Grabe mga lods, no? Skandaloso. Pero, idol nila yan, ha? Diba? Sobrang nakakahiya ang attack dog, diba? Ng administrasyon ngayon. Kung makapanglait kay Tatay Digong, nagmumura daw. Diyos ko, mas malala kayo. Na-desbar pa nga. Tapos ngayon si Larry Gadon, naging attack dog na siya. Diba? Kung ano-ano mga pinagsasasabi niya. Maniniwala pa ba kayo sa kanya? Mismong Supreme Court nga, dinesbar siya. Tapos may nakita pa akong interview about kay Larry Gadon. Sinasabi niya, kasi nga daw, anti-Marcos ang Supreme Court. Ay, Diyos ko! Na? Si Gadon ay... Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda Huh? sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titigilan natin kung saan nanggagaling ito. Kasi hindi ayuda ang solusyon, Claire. Ikaw na mismo nagsabi, ha? Sa bibig mo na mismo nang galing, kahit na namimigay kayo ng ayuda, pero mataas pa rin ang hunger rate. Bakit? Kasi nga, hindi ayuda ang solusyon. Band-aid lang yan. Temporary solution lang yan. Ang kailangan ng mga Pilipino, mga benepisyo, malaking sweldo, lalo na mga benepisyo sa kalusugan, mga trabaho sa mga Pilipino, taasan ang benepisyo ng mga manggagawang Pilipino. Yan, Claire, yan! Sabi pa niya, mahihirapan daw silang ihinto ang ayuda kasi nangangailangan ng mga Pilipino ng ayuda. Oh my God, nakasurvive nga tayo dati na walang ayuda. Kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito. Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko, at hindi pa ito pa po kompleto. Kasi po ang sabi, 1 million per year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and we are aiming for 1 million homes. 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard. Hindi nga umabot ng milyon.
I really like that reporter. Sino ba yung reporter na yan? 'Di ba? Kasi yung reporter na yon talagang nag-check at talagang bini-verify niya kung nagkakatotoo ba ang sinasabi ng administrasyon ngayon. At parang effective yung reporter na yon, napipikon na si Claire Castro. Kita-kita mo sa pagbumuka niya. Dineretsyon niya na lang eh. Diba? Hindi pa umabot ng milyon. Pag-usapan natin ngayon yung AKAP o ayuda na marami ang nananawagan na itigil na yan. Lalo na eleksyon eh. May nagsampa na ng petisyon sa Supreme Court, pinapatigil yung ayuda. Ito, sumagot po si Jose Claire Castro, hindi daw pwedeng itigil ang ayuda. Okay? So masaya ang mga kongresista dahil todo depensa si Jose Castro sa kanila. Pakinggan natin ang masipag na Jose. Ang pagbibigay ng ayuda, mahirap po kasing ihinto ang pagbibigay ng ayuda sa taong bayan. Tambayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titigiran natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng itong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ulitin natin. Mahirap po kasing ihinto ang pagbibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titigiran natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng itong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. So, marami daw kababayan nating aalma kung itigil ang ayuda. Naniniwala ba kayo doon? Kasi kung epektibo ang ayuda, dapat nababawasan yung gutom. Kasi billions yan, ang dami na. Mula nung umupo itong administrasyon ito, sinimulan na nilang magbigay ng ayuda. Kaya lang, nagtataka sila, bakit pataas ng pataas ang nagugutom na Pilipino sa survey. Kaya hindi daw dapat titigil. Aalma daw ang mas marami. Nakakatulong ba talaga ang ayuda? O tinuturuan lang ang mga tao na maging tamad para aasa na lang sa ayuda? Ano ba talaga? Okay, magbasa lang tayo sa mga comments ha.